At para sa ating mga balita, mga tauhan ni Xi Jinping nawawala daw sa Pilipinas. At sikat na DDS vlogger umamin na sa Kongreso. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nahaharap ngayon ang Pilipinas sa matinding presyon dahil sa pagluta sa kaso ng mga nawawalang Chinese crew members ng isang barko. Isang kaso na dapat sana ay inaatupag ng China at hindi ng Pilipinas. Sa gitna ng tumitinding agresyon ng bansang China sa rehiyon, may sapat na dahilan ang Pilipinas para mabahala tungkol sa kasong ito. Batay sa pinakahuling ulat, sinabi ng mga otoridad na 8 Chinese crew members ng isang dayuhang barko ang misteryosong nawala habang ito ay iniinspeksyon. Matatandaan na noong March 20 ng taong kasalukuyan, nagkaroon ng inspeksyon ang mga otoridad tungkol sa isang kahinahinalang barko sa teritoryo ng Manila Anchorage area. Sa kabila ng pagsisiyasat, wala ni isang Chinese crew members ang natagpuan sa barko. Pero may mga ebidensya na nagpapakita na mayroong mga Tsino na naroon sa barko bago maganap ang inspeksyon. Ayon sa Philippine Coast Guard, ipinapakita mismo ng logbook na may naitalang 8 Chinese national sa barko, pero lumilitaw na nagsialis sila ilang oras bago ang inspeksyon. Dagdag pa ng PCG, mayroon daw 7 Chinese crew members na sakay nito hanggang March 19 batay sa kalendaryo ng barko. Pero ayon naman sa logbook, may 8 Chinese nationals ang umalis bago magmadaling araw ng araw na yon. Bukod dito, itinatanggi din ng kapitan ng barko na may sakay itong mga Chinese crew members, isang pahayag na salungat sa nakasaad sa logbook. Isa pang kahinahinalang bagay ay ang kawalan ng gumaganang CCTV sa barko at ang kakulangan nito ng opisyal na Shipping Operation Certificate, isang malinaw na paglabag umano sa regulasyon. Bagaman hindi pa inilalantad ng mga otoridad sa Manila ang eksaktong ebidensya na kanilang natagpuan, kinumpirma naman nila na may mga Chinese nationals ngang sakay ang naturang barko bago pa ang inspeksyon. Batay sa datos, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may mga Chinese nationals na misteryosong nawawala sa teritoryo ng Pilipinas. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, natuklasan ng Philippine Coast Guard ang isang illegal na Chinese crew na sakay ng isang lokal na barko malapit sa Maynila. Ang nasabing barko ay konektado sa China pero hindi ito nakarehistro sa International Shipping Database. Bukod pa rito, natagpuan din ng mga otoridad ang uniforme ng Chinese People's Liberation Army or PLA sa loob ng barko. Dahil dito, lalong tumindi ang paghihinala ng Pilipinas sa posibleng presensya ng mga sundalong Tsino na nagbabalat kayo ng mga sibilyan. Ang isyong ito ay nagpapahiwatig ngayon ng mas malalim na pangamba sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea na tinatawag naman ng China na South China Sea. Ang insidente tungkol sa mga kahinahinalang Chinese national na sakay ng mga merchant at fishing ships ay malapit lamang sa Spratly Islands. Ayon sa US intelligence, mula noong 2022 ay naglagay na ang China ng anti-ship missile system, jamming equipment at maging mga fighter jets sa mga islang ito. Dahil dito, lumalakas ang pangamba tungkol sa lawak ng teritoryong inaangkin ng China malapit sa Pilipinas. Ang presensya ng mga Chinese nationals at ang pagkakatuklas ng PLA uniform sa loob ng teritoryo na pinaniniwala ang sinakop ng China ay nagdudulot ngayon ng isang makatwirang konklusyon. Posible na ginagamit ng China ang mga legal shipping at fishing routes upang palawakin ang kontrol nito sa mga pinag-aagawang isla, habang ang mga sundalo ay nagbabalat kayo naman ng mga sibilyang mangingisda. Kaugnay nito,
Nagbigay naman ng babala ang Department of Labor and Employment or DOLE sa naturang barko dahil yan sa maling impormasyon o misrepresentation issues. Plano rin ng ahensya na ipatawag ang shipping company na may hawak nito para magpaliwanag. Sa ibang balita, sikat na DDS vlogger umamin na sa Kongreso. Inamin ni dating Presidential Communications Office or PCO Secretary Trixie Cruz Angeles sa isang pagdinig sa mababang kapulungan noong Biyernes na may mga social media influencers mula sa Pilipinas na dumalo sa isang seminar na pinondohan ng gobyerno ng China. Ayon kay Cruz Angeles, sinagot daw ng gobyerno ng China ang lahat ng gastusin ng mga vloggers na ito na karamihan ay kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Tri-Committee, tinanong ni Deputy Speaker David J.J. Suarez si Cruz Angeles tungkol sa National Radio and Television Administration or NRTA ng China at ang papel nito sa pagsasanay ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang mga bansa. Ipinakita rin ni Suarez ang ilang larawan ng mga dumalo sa NRTA seminar kung saan kabilang si Cruz Angeles at iba pang mga pro-Duterte vloggers. And you are fully aware that they do conduct training programs for media practitioners mula sa iba't ibang bansa? Inamin ni Cruz Angeles na isa siya sa mga naimbitahan. Binanggit din niya ang pangalan ng iba pang lumahok sa seminar na ginanap daw mula May 23 hanggang July 5, 2023 sa bansang China. Hindi ko na po maalala yung pangalan ng iba kasi it's been some time at hindi po kami magkakakilala lahat nung pumunta kami. So ang naaalala ko lang yan si Miss Pia Morato who is speaking for the group. She's in front. Tuturo ko po ba? Yes, please. Yes, please. Si Tio Moreno, myself. He was there as a journalist and I think an information officer. He's also, I understand he's a blogger. Mr. Mark Lopez and Attorney Ahmed Paglinawan. But the others, hindi ko na po maalala yung pangalan nila. Nang tanungin si Suarez tungkol sa pinagmulan ng pondo para sa paglalakbay, inamin ni Cruz Angeles na ang seminar ay sponsored kung saan sinagot daw ng gobyerno ng China ang gasto sa biyahe, tirahan at seminar. And this seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So, ang nagbayad po nito ay yung state